Hello everyone! And this is Tita Wena at today ay gagawa tayo ng crunchy fish fillet in Chinese style. At dito nga ay meron tayong grass carp fish fillet. Yes, ayan. At yan po ay hinugasan na natin mabuti at in-air dry. Ayan, no? So nakita nyo, very beautiful ang ating fish fillet. Yes, ayan. So, dito po ay magka-crush tayo ng egg. Ayan, no? Isang egg lang po ang gagamitin natin. Ayan. At dito nga ay meron tayong ito ay Graham Crush. At ito naman ay cornstarch. At ito ay all-purpose flour. Kung nakikita nyo, magkakaiba sila ng kulay. Yes, ayan. At halika na. Lagyan natin yan ng durog na paminta. Kayo na lang mag-adjust kung gaano karami ang durog na paminta na gusto nyong ilagay. Ako gusto ko ng medyo pepperoni, medyo ma-pepper. Yes. Ayan. At maglagay tayo ng kunting ginisa mix. Mix all together. Ayan. Pagka-mix nga natin all together, halina kayo at dito ay i-crack natin ang egg. Sa ating crack na egg, maglagay tayo ng kunting durog na paminta, kunting light seasoning, Knorr. Ayan, Knorr Bikini Man. Not yet supporters, but I'm waiting. Ayan, kunti lang. At pagkalagay nga natin ng Knorr, lagyan naman natin ng sesame oil. Ayan. At batiin lang natin. Ayan, let's dissolve it all together. At pag naramdaman nyo na nag-mix na all together, lahat ng ingredients na ating inilagay. Ayan, so nag-dissolve na, di ba? Lagyan naman natin ng ginisa mix konti lang. Then, haluin natin ulit hanggang mag-mix all together. At pagkatapos nga, ay ang bawat fish fillet ay ilay natin dyan. Ayan. Balik na rin natin para yung kabila ay ma-absorb niya rin yung lasa. And then pagkatapos natin ilagay dyan, dito naman tayo sa ating powdered mix. Yes. Ayan. Medyo i-compress nyo para dumikit yung ating powder mixture. Ayan. And then, another one, parehas lang po ng procedure ang ating gagawin. No? Ayan. Balik na rin. Ayan. Ay ilagay na natin dito. Ayan. And then, ito. Ayan, i-dip din natin yung kabila para pareha silang may lasa. Ayan. And then, halika na at ilagay na ulit natin yan dito. Ayan.
At habang ginagawa ko nga ito, ay nagpapainit na ako ng oil. Ang bango. Super bango. Ayan guys, no? Minsan kung gusto nating kumain ng masarap, we have to spend efforts. Yes. Or kailangan nating mag-spend ng time para gawin natin. Yes. Ayan. Pagkatapos, again, ilagay na natin dito. So, ayun na nga mga best. Pagkatapos nating i-season at lagyan natin ng pampakrunchy yung ating fish, ay ito na siya. Ayan. At since mainit na yung ating oil, halika na at tayo ay mag-fried na para tayo ay mayroong masarap na ulam. Yes, halika na. Mag-fried na tayo. Ayan, at dahil nga mainit na yung ating oil, pwede na natin ilagay ang ating fish fillet. One by one lang nating ilagay para hindi siya magdikit-dikit at nang maluto natin ng mabuti. Ayan. So, medyo i-move-move lang natin para hindi siya magdikit. Ayan. Balik na rin natin. Guys, sa ganitong pagkakataon, huwag na natin kukuberan, para ma-maintain natin yung crunchiness. Ayan, sa isang baliktad na lang, luto na po yan. Ayan, kunin na natin yan. Kung may naluto na tayong isa, ilagay naman natin itong pangalawang batch. Bango. Ayan, okay na ito. So, ayan, lagyan na natin itong ating third batch.
Guys, take note ha, tayo ay naka-medium heat, no? Huwag ilalagay sa maximum heat kasi madali pong masusunog. And take note, ito pong ating isda ay malambot lang ito. Ang grass carp ko po ay napakalambot ng texture. Mga guys, itong ating last batch ay okay na at ang texture na gusto nating ma-achieve, taran! Ayan, diba? Ayan, ganda ng ating pagka-fry. Ayan, at natapos na ang ating fish fillet. Ayan, at napaka-crunchy niyan guys. Sasampulan ko kayo. At dito nga ay mag-a-arrange naman tayo ng fresh na gulay sa ating plate. Ayan. At dito, ayan. So, ayan, nailagay na natin. At ngayon naman ay gagawa tayo ng sauce. At di ba natatandaan nyo, 3 ang ating ginawa na fish fillet. Pero 2 lang yung ating lalagyan ng sauce. Dahil itong isa ay mamaya namang gabi sa iba namang putahe. Yes. So, ito lang ang lalagyan natin ng sauce. So, ngayon ay gagawa tayo ng sauce. So, ayan mga guys, ang ating arrangement sa ating niluto. At pagkatapos nga nito, ay halina kayo at gawa naman tayo ng sauce. Ayan, o diba? So, ayan mga guys, sa ating paggagawa nga ng sauce ng ating fish fillet, yung ating ginawa na sauce natin ng isda ay wag nating itapon dahil yan ang gagamitin natin. At ito rin na ating powdered flavor na ating ginamit sa fish ay ito pa rin ang ating gagamitin. So ayan guys, so remember itong ating ginamit na dip ng ating fish ay mayroong mga ingredients, no? At kung natatandaan nyo, ang mga ingredients nito ay sesame oil, durog na paminta, at nor seasoning, and ginisa mix. And now, ilagay-lagay natin dito sa maliit na bowl. At ito ring powder na ito na ginamit natin sa pag-flavor ng fish ay ilagay na rin natin dito. Ayan, kung masyadong marami, wag nang ubusin ha. Kasi masyado namang magiging thick yung sauce. Ayan, so dito ay mag-add tayo ng water. Pero bago tayo mag-add, i-blend na muna natin. Ayan, ang bango. Yung sesame oil talaga, nakakapag-add siya ng napaka-bangong aroma. So, ayan, nag-add lang ako ng 150 ml of mineral water.
And then, stir lang natin yan hanggang mag-blend well. At ngayon ay isasalang natin ito sa maliit na casserole para mag-thick siya. At bago nga natin ito isalang sa casserole, gumawa muna tayo ng gulay na maihahalo natin dito. At meron nga ako ditong carrots at sili na green. So yung ating carrots, para hindi na tayo mahirapang maghiwa, i-peeler na lang natin ng ganito. More convenient and easy. Ayan. Ayan. So, ito na siya. At meron tayo ditong green chili at red chili. Guys, ito ay optional. Kung gusto nyong hiwain ito at wala kayong kasama sa bahay na may allergy sa anghang, so hiwain nyo, mas masarap. Ako hindi ko ito pwedeng hiwain dahil ang aking growing boy ay hindi siya kumakain ng maanghang. So, this is enough. Halika na at ilagay na natin yan sa casserole. So, ayan guys, ito yung ating mixture. So, pwede na nating ilagay dito. At huwag nating i-stop ang paghahalo para hindi siya mamuo-buo. Ayan guys. So, wag lang natin tigilan sa paghahalo. Ayan, at habang hindi pa nga lumalapot na mabuti, so, mas mabuting ilagay na natin yung mga veggies. Kasi pag lumapot na yan, ay hindi na natin mailalagay yung ating mga vegetables. Guys, kung kayo'y merong celery at kinchay, or cilantro, pwede nyo ilagay. So, ayan guys. Hinaan na natin yung apoy. Ilagay na natin sa very, very low heat. And while, tikman muna natin. Yummy. Ayan, halika na. At ilagay na natin doon sa ating fish. Patay na natin ang apoy. So, ayan. At ito na yung ating lalagyan. Ito na ang ating sauce. Halika na at ilagay na natin yan dito. Look at that. Delicious. At ang ating sili. Huwag kalimutan. Ayan. So, meron na tayo. Napakasarap na ulam. Napakasimple lang gawin, di ba? Ayan. So, tingnan nyo naman kung gaano kasarap yan. Sa sauce pa lang, talaga namang mag-i-enjoy ka na. Look at that. Delicious. So, ayan mga best. Tayo ay nakagawa na nga ng napakasarap na ulam na panibago na namang i-present sa inyo. Sana ay may natutunan kayo na napakasarap na putahe. Dito lang yan sa kusina ni Tita Wena sa Wena TV. Yan, sarap. Look at that. And jaran! Ito na ang ating coconut rice. Napakasarap. Look at that. At ang coconut pulp. At syempre, ang partner niyan ay ito. Jaran! Coconut pulp rice. And this is so good. Let's eat. Thanks everyone for watching. God bless everyone. I love you all. Ito, mulan. And like what I always say, don't forget to keep loving one another.
Ayan, nakaluto na naman tayo ng napakasarap na putahe. Delicious. Thanks for watching everyone. I love you all. God bless.